Isang magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. So andito po tayo ngayon sa isang bahagi ng Ortigas Avenue. Bandang kaliwa po natin ay eastbound po ng Ortigas Avenue, tapos yung flyover westbound. And then sa harapan po natin, ito po yung papasok ng Cienfuegos. Okay, so ipagpapatuloy po natin mga kaibigan ang ating talakayan tungkol sa back riding safety tips. So ang mga nauna na po nating natalakay sa back riding safety tips, una po, bawal ang inaantok. Pangalawa, bawal ang lasing. Pangatlo, bawal po ang magdala ng mga maraming baggage kasi hindi po ito regular taxi. And then yung pang-apat po, kalimutan ko na. Okay, yung customer na pasahero na laging nagmamadali. Okay, so may dalawa pang natitirang topic tungkol sa back riding safety tips dun sa unang bahagi, which is yung bago sumakay yung pasahero. So ang isa sa mga dalawang topic na ating pag-uusapan ngayon ay no pet allowed. Okay, so regarding po sa no pet allowed mga kaibigan, tama ho. Tama po yung inyong narinig. Dapat wala po tayong daladalang mga kahit anong pet kapag sumakay tayo ng motorcycle taxi. Kasi mahati at mahati po ang ating atensyon kapag nakasakay na po tayo ng ating sa motorsiklo habang nasa biyahe na, lalo na po kapag hindi po sanay sumakay sa motor yung mga alaga po natin. Isa pa, kapag medyo malaki po yung alaga po na, like last time, I think that was December, minisakay ako from Manggahan papuntang North Avenue. May dala-dala po siyang aspin. So sabi ko, ito na yung last na magsakay ako ng pasahero na may dalang alagang aso. Kasi yung aso na yun, medyo malaki siya. Malikot pa nung nasa biyahe kami. So basta gumalaw yung aso, gagalaw din yung pasahero, medyo gegewang yung motor. So sabi ko sa sarili ko, ito na yung last na magsakay ako ng pasahero na may daladalang kahit anumang uri ng pet. Okay, so sana po wag na po tayong magdala ng pet kapag sasakay tayo ng motorcycle taxi, para rin po ito sa ating kaligtasan. Okay, so next on the list mga kaibigan, ito po ay para sa mga pasahero namin na mga kababaihan. So bawal po ang pregi o buntis. Opo, tama po yung narinig nyo, bawal po talaga ang buntis sa motorcycle taxi. So kasi ang mangyayari niyan, hindi lang yung pasahero ang pananagutan na namin, isaalang-alang na rin namin if ever yung dinadalang sanggol sa sinapupunan ng ating mga pasaherong kababaihan. Of course, hindi po namin tatanungin sa inyo kung kayo ay buntis. Hindi, kasi sensitive issue yan. Baka iba pa yung maging dating sa inyo ng mga pasahero po namin. So kayo po ang nakakaalam sa inyong sarili kung kayo ay nagdadalang tao. So kung alam nyo na kayo ay nagdadalang tao, please wag na kayong mag-book ng motorcycle taxi para sa inyong sarili, para sa inyong kaligtasan at sa inyong baby. Okay? So kasi alam naman po natin na ang ating mga kalsada ngayon
napakaraming rough road. Kasi lalo na po sa isang naalala ko dun sa bandang dulo ng Mindanao Avenue papuntang Caloocan, pag magawi ka dun talagang pwede kong tawagin yun na abortion road eh. Kaya please huwag na po kayong magbuk ng inyong sarili kung kayo ng motorcycle taxi kung kayo ay buntis. Isa pa mga kaibigan, lalo na kapag kagabi, hindi po talaga may iwasan yung lubak. Lalo na kapag hindi po namin kabisado yung isang lugar at medyo mabilis yung patakbo namin, yun, hindi po talaga may iwasan yung lubak at saka yung mga humps na walang pintura. So, para po sa inyong kaligtasan at sa inyong baby, mag regular taxi na lang kayo o kaya ay mag-commute. Okay? So, dalawa ang ating napag-usapan ngayong topic regarding sa back riding safety tips. So, sa susunod po natin mga video mga kaibigan, tatalakayin na po natin doon yung mga do's and don'ts habang nakasakay na po kayo ng motorcycle taxi. So bago po natin tapusin tong video natin mga kaibigan, shout out po muna sa ating mga bagong followers. Hello po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtitiwala. Sana po ay patuloy po ninyong tangkilikin ang aking mga video tungkol sa back riding safety tips, and i-share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan at kakilala, kamag-anak, mga mahal sa buhay ang video na ito para alam din po nila ang mga ipinagbabawal sa pagsakay ng motorcycle taxi. Again, hindi po ito official stand ng platform na aking kinabibilangan. Ito po ay base lamang sa aking karanasan as motorcycle taxi rider for almost 5 years now. Okay, so thank you so much po sa inyong panonood. God bless po and have a wonderful day sa ating lahat. Bye-bye!